Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ano po? Ito pong napipintong parusa po ng Estados Unidos o US, mga kabida, laban po dito sa International Criminal Court. Ano po? Na? Kung maalala po ninyo, noong Disyembre po, naglabas po ng pahayag po itong si President Donald Trump na paparusahan po daw niya ito pong ICC dahil ho dito sa paglabas po ng warrant of arrest laban po kay Israeli President Benjamin Netanyahu at isa pang general, ano po, no? Dahil ho do sa gera daw sa Gaza, no? Mga kabida. Now, nangako po si Trump na pagka-upo po niya bilang Pangulo po ng Amerika ngayong buwan, Enero 2025, uumpisahan na po niya itong proseso po, mga kabida, para pasa po sila ng batas. Para po makapagpasa po sila ng batas, no? Ang Kongreso sa parusa na ipapataw po ng US, no? Laban po sa International Criminal Court. Okay? Now, ano pong epekto ho dito, mga kabida, sa Pilipinas? Lalong-lalo na po sa kaso po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung sakali pong matutuloy po itong pagpataw po ng parusa ng Estados Unidos. Pakinggan muna natin ito pong vlog po, mga kabida, ni Mr. Badong Arantiles, isa sa mga hinangaan kong vlogger, no? Sa YouTube, ano po. Okay? At saka magre-react po tayo. Pakinggan po natin. Balita po to sa Reuters, exclusive, International Criminal Court. Ngayon po tong araw, mainit na mainit pa po to. Ngayon po tong araw, January 25. Yan. Exclusive International Criminal Court prepares for possible US sanction. Okay. Basahin lang po natin. The Hague. Yan. The International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible US sanction, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday. Okay, ano po to? Sila po, na-sanction na po to nung unang term ni Donald Trump, yung ICC. Pero hindi po yung buong ICC. 2 tao lang, si Betsoida, no, yung kanila pong chip. Ano po yung sanction kay Betsoida at saka isa pa? Ang sanction po sa kanila, ipiprease yung kanilang asset. Wala silang mawi-withdraw. Ngayon po, ang pinag-uusapan po sa US Congress, ayan, no, the US House of Representatives voted this month to punish the court for issuing arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Fake news daw ako. Sa Reuters po to. Hindi po to sa Bersamin tsaka si Reuters po to. Kung hindi nyo po alam ang Reuters, ako na fake news. Okay. And this former defense minister over Israel's campaign in Gaza. Ayan po, no? Magbobotohan na po yung US Congress para po parusahan, no, etong ICC dahil sa pag-issue ng warrant of arrest dito kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Okay, tuloy lang natin. The bill would impose, ito po yung pinagbobotohan nilang bill. Pagbobotohan pa lang, bill pa lang. Pag natapos ng botohan, pumasa na, act na o law. Dun yan, di ba? The bill would impose sanctions on any foreigner who investigates, arrests, detains, or prosecute U.S. citizens or those of allied countries that are not members of the court. That includes Israel. So ito po, paparusahan sino mang korte na magpe-persecute sa US citizen at saka sa mga kaalyado ng US kasama Pilipinas. Lalo na kung hindi sila member ng korte na yun. Isa lang naman yung tinutukoy dyan. ICC. Naintindihan nyo?
ang magpaparusahan ng US kung mayroong iimbestigahan ang ICC, no? Sa mga kaalyado niya, hindi siya member eh. Hindi member ang US eh. Sino mang US citizen ang iimbestigahan pa lang, ha? Ha? Investigates, arrests, detains, or prosecute US citizens or those of allied countries that are not member of the court. Pasok na pasok tayo dyan. Kaalyado po ba tayo? Kaalyado tayo. So pag hinuli ng ICC si Rodrigo Duterte, parurusahan ng US. Pero hindi pa po yan eh. Baka hindi na po makarating dun eh. Bakit? Ngayon pa lang, pinag-uusapan na nila, paparusahan nila yung ICC mismo. Hindi na po si Betsoida, wala na si Betsoida. Si Karim Khan po ngayon yung pumalit eh. Hindi lang po si Karim Khan, yung buong ICC po. Ano po yung pinataw nila kay Betsoida? Freeze ang asset. Eh, sa US lang yan, syempre. Di ba? Sasabihin ng mga pilosopo. Eh, kung ipiprease mo yung asset ng kalaban na US, sa US lang yan. Hindi po. Ito po, susundin ng lahat ng bangko, lahat ng financial institution na nakikipag-deal sa US. Ibig sabihin, kahit po wala sa US, halimbawa, bangko po niya nasa France, pero yung bangko na yun ay nakikipag-deal sa US, gumagamit ng dollar, kinakailangan sumunod siya sa US. Kung hindi, isa-sanction siya ng US. Ganon kalupit yung sanction na to ng ICC. So mapipress yung kanyang mga asset. Hindi na siya makakagalaw halos. Yung buong operasyon ng ICC mismo ang pinoproblema nila. Kaya nga para maunahan nila, hindi maapektuhan yung mga kasi hindi na papasok pag hindi mo pinasweldo, di ba? Huwag mong pasweldohin yung mga tauhan mo, hindi na papasok yan. Nag-advance po ayon sa source nitong Reuters. Nag-advance ng 3 buwan yung ICC sa kanyang mga tauhan. Okay, ikalawa pong punto. Bakit hindi na makakapag-operate o mahirapan na yung ICC na makapag-operate? Yung pakikipag-partner nila sa Microsoft, lahat ng datos ng ICC, nakakonekta yan sa Microsoft system. Ngayon, yung Microsoft ay US company. Susunod po yan kay Donald Trump. Kaya matitigil po yung operasyon ng ICC dahil lahat ng kanilang datos, may partnership sila ng Microsoft. Kaya ano po ang sabi? Ito po, pahayag po to. Pahayag to ng presidente ng ICC. Ano sabi ng presidente ng ICC? Ito po. Judge Tomoko Akane warned. Siya po ang presidente. The court's president. Ito bukod po kay Karim Khan na chief prosecutor, ito pa po ang isang pinakamakapangyarihan sa ICC. In December, the court's president, Judge Tomoko Akane, warned that the sanctions would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases and jeopardize its very existence. Ano po ang pinoproblema ng ICC ngayon? Yung kanilang mismong very existence. No? Pag prenis po yung asset ng ICC, walang bangko na makikipag-deal sa lahat ng pera nila, lahat ng asset nila na nakalagay sa bangko, saan mang parte ng mundo, naka-fresh yan. Yung Microsoft na US company, susunod yan sa kanyang presidente. Mag-i-stop ng operation yan, lahat ng datos ng ICC, tigil. Wala na silang magagamit. Kaya mismo sabi ng presidente nila, presidente po to ng ICC, presidente to ng ICC, si Tomoko Akane, ang nagsasabi, no? This sanction would rapidly undermine the court's operation in all situations
and cases, lahat po to, no, will rapidly undermine, mabilis na hindi na po halos sila makakapagtrabaho. And it will jeopardize its very existence. Ayun, nagbobotohan na pala. Ito pong mga miyembro po ng Kongreso dyan po sa US ngayon, ano po mga kabida. At aabangan po natin mga kabida kung ano yung magiging resulta po ng botohan, ano po, no? Dito ho sa plano hong pagpataw po ng parusa po ng US government dito ho sa International Criminal Court, ano po, no? Kasi ho, yun yung parang direction po ngayon, no? Isa sa mga agenda po, no, ng Trump administration po mga kabida, ano po. Okay? Mantakin nyo ha, sa korte na maglilitis, mag-iimbestiga at mag-prosecute doon ho sa citizen po ng Estados Unidos at maging yung mga kaalyado nilang mga bansa. Okay? Ay lalong-lalo na po yung mga hindi po miyembro po ng korte, like itong ICC po mga kabida, kakaharapin po nila ito pong parusa ng Estados Unidos. Ano? Ganito pala katindi mga kabida, ano po, no? Ito pong parusa ng US kung sakali pong matuloy po ito, ano po. Kasi ho, ang target talaga ng US, itong freeze order, no? If i-freeze yung accounts po lahat ng mga miyembro po ng ICC, lalong-lalo na po sa US, no? Meron po silang account sa US, if i-freeze yun, ano? Tsaka hindi lang po sa US, ha? Pati yung mga accounts po nila sa ibang bansa pwede rin na gumagamit po ng dollars. Okay? Pwedeng kausapin yan, no? Tsaka pwedeng i-pressure ng US yun, mga kabida, na i-freeze din yung mga accounts po nila, no? Now, ang epekto po dito is possibly huminto po itong operation po ng ICC, ano po, no? Kasi unang-una, yung expense, yung operational expenses po nila, ano pong mangyari po ngayon, ano? Okay? In fact, sabi ho ni Mr. Badong Arantiles, mga kabida, 3 months daw, 3 months na nag-advance po itong ICC para ho sa sweldo po ng kanilang mga empleyado, ano? Okay? At ito po, nangangamba po ang ICC po ngayon, yung epekto ho ng freeze order. Okay, itong parusa po ng US doon ho sa kanilang operasyon. Okay, tanong po dito, ano pong epekto ho dito sa Pilipinas? Lalong-lalo na po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Ang epekto po dyan is, posibleng hindi na matutuloy. No? Yung paglilitis po nila o pag-iimbestiga muna kay Pangulong Duterte at paglilitis po kay Pangulong Duterte, ano po? Kasi unang-una, ang problema na kinakaharap po ngayon ng ICC kung paano po sila makasurvive dito ho sa sanction na ipapataw po ng US government. Ano? Kaysa uunahin pa nila yung kanilang investigasyon sa Pilipinas, ano? Uunahin muna nila itong problema po nila ngayon, ano? Diba? Okay? Now, itong mga sinabi po ni Remulla at saka ni E.S. Bersamin, na pwede ho daw silang makipag-cooperate doon ho sa Interpol, ano? Paano po makapag-operate yung Interpol dito sa Pilipinas? Unang-una po, batay ho doon sa research ni Badong Arantiles, minsan lang po ginamit ng ng ICC ito pong Interpol. Kasi ho, halos lahat pong mga bansang o mga leaders po na nililitis po ng ICC ay mga miyembro po nila. So, hindi na po kailangan ng Interpol. Now, kung gagamitin po mga kabida ng ICC itong Interpol, hindi pa rin ito pwedeng gawin dito sa Pilipinas. Kasi unang-una po, kahit na po sasabihin ni Remulla at saka ni E.S. Bersamin na hindi po sila pwedeng tumanggi doon ho sa request ng Interpol. Okay? Dahil po, ang Pilipinas ay part po ng Interpol, kabilang po ng Interpol, baka daw magkaroon po ng sanction ang Interpol sa Pilipinas, the fact na yung nag-utos po mga kabida, wala hong jurisdiction sa Pilipinas, hindi po pwede yan mangyari, ano? Hindi po pwedeng ipapatupad ng Interpol yung utos po ng ICC
doon ho sa Pilipinas na hindi po miyembro ng ICC. Okay? Okay, ang gagamitin daw is yung mga local police po natin. Hindi yun pwede. Hindi yun susunod yung mga local police. Kasi unang-una, yung source po ng notice, okay, ng Interpol ay galing sa ICC. Kung saan po ay ang Pilipinas hindi miyembro, walang jurisdiction over any leaders o any leader po dito sa Pilipinas. Naintindihan nun ninyo? Di ba? So, most likely, ang magiging epekto po dito mga kabida is posibleng mawala yung kanila hong pagtutok po sa investigasyon dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. And pinaka-worst talaga ito, no? Baka ho ihinto na po yung operasyon po ng International Criminal Court. Kasi kahit na po sabihin po nila hindi naman US lang ang nagbigay po ng suporta sa ICC. In fact, base sa research ko, wala naman pong support na binigay po, financial support na binigay po ang US doon ho sa ICC. Meron pong suporta, yung request, pag halimbawa po, pag may mga iniimbestigahan ng ICC sa Amerika, okay? O di kaya sa ibang bansa na pwede hong maka-access po ang Amerika ng mga records at information, yun po, pwede yung gawin po ng US. Pero as to the financial support, assistance doon ho sa ICC, wala po. Wala pong assistance o financial assistance po yung US sa ICC. Pero ito, pwede hong gamitin ng US yung kanila pong influence. No? Kagaya po dito, sa gagawin po ng US, if i-freeze yung accounts po ng mga opisyal ng ICC na nasa US. Okay? Ang sabi po nila daw, US lang yan. Okay lang yan kasi US lang yung accounts. Ano? Kahit may mga accounts na yung mga opisyal po ng ICC sa ibang mga bansa. Ano po? No? Kahit na po may accounts po sila sa ibang bansa at kahit sa US lang po yung sanction, okay? Pwedeng i-pressure po ng US yung mga bansa kung saan po may mga accounts yung mga opisyal po ng ICC. Lalong-lalo na po doon ho sa mga bangko kung saan nandoon yung mga accounts po ng mga opisyal po ng ICC. Pwede ho yang i-pressure sa US. Kung lalong-lalo na po, gumagamit po ng dollars yung account na yun. No? Account po ng mga opisyal po ng ICC. Alam naman po natin mga kabida na ang international currency po natin is dollars . So every time mayroon kang transaction doon ho sa mga bangko, kahit na sa anong bansa, no? Dollars yung transaction niya, no? So may karapatan ang US na pwedeng pigilin at pwedeng sabihan ang bangko na i-freeze nyo yan. I-freeze nyo yung account na yan. Okay? So yun po, mga kabida. So malaki talaga yung epekto sakali hong matutuloy ito pong pag-sanction po ng US government doon ho sa International Criminal Court. Okay? Now, anong take ho ninyo mga kabida dito ho sa possible sanction po ng US sa ICC, ano po? At yung epekto ho niya, lalong-lalo na po dito ho sa kaso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. You can comment down sa comment section at sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.